Hajime Isayama, ang nasa likod ng lahat ng paghihirap ni Eren. In the early days of his career, many people said he can't draw. Kahit yung tatay niya pa mismo, sinabi na it was really hard for people to read because his drawing was so bad. But how does a so-called bad artist ay nakalikha ng isang masterpiece despite not being exceptional at drawing? Well, yan ay dahil si Hajime Isayama is a genius. A mad genius. The beauty of his writing really stand out in all of fiction. Kahit ngayon natapos na, na-wrap up na ang ending ng Attack on Titan, hati pa rin ang opinyon ng mga tao kung tama ba o mali ang ginawa ni Eren. Eren Yeager is a hero, but he is also a villain. Ganyan kagaling si Isayama sa pagbuo ng kwento. Kaya naman ngayon ay balangkasin natin ang mga pinagdaanan ni Eren Yeager at ating tuklasin ang mga rason na nagtulak sa kanya para maging ganto. Really, nigga? Bata pa lang si Eren ay gusto na niyang sumali sa Scout Regiment para malaman kung ano ang nasa likod ng mga naglalakihang pader. Mga pader na pumipigil kay Eren para makuha ang freedom. All he wanted was to explore the outside world. Pero nagbago ang lahat nang sa hindi malamang dahilan ay bigla na lang silang inatake ng mga higanting nilalang na nagresulta na pagkawasak ng kanilang bayan at higit sa lahat ay ang pagkamatay ng kanyang ina. Dahil doon ay pinangako niya na uubusin niya ang mga Titan at ipaghihiganti niya ang kanyang ina. To achieve his goal, he became a soldier. He really worked hard. Pero alam niya sa sarili niya na hindi sapat yun para ubusin ang mga Titans. At nung malapit na siyang mamatay, nadiskubre niya na siya rin pala ay isang Titan. Nung una ay naguguluhan pa siya, but eventually he accept his fate. Kung dati ay kinamumuhian niya ang mga Titan, ngayon ay isa na siya sa kanila. Sa mga puntong to, akala ni Eren ay lamang na sila dahil sa wakas ay may laban na sila sa mga higanting nilalang. Pero hindi nila alam ay ang mga tinuturing nilang kaibigan at kapatid ay siya palang mga tunay na kalaban. He found out that they were responsible for the death of his mother. And again, he wanted to take revenge. At that point, the biggest goal of Scout Regiment is to go to the basement kung saan matatagpuan ang katotohanan ng mundo at ng mga Titans. Pero hindi ito naging madali. Maraming buhay ang nasawi para lang sa basement na hindi pa nila sigurado kung magbibigay talaga ng pag-asa sa humanity. Pero kahit ganoon ay pinagpatuloy pa rin nila sa pangunguna ni Commander Erwin. In the city of Shiganshima, humans versus Titans. It was long and brutal battle pero nagawa nila Eren. Nakapunta sila sa basement at nalaman nila ang sikreto ng mundo. Pero ang katotohanan na nalaman ni Eren ay lalong nagpagulo sa isip niya. Ang lugar kung saan nakatayo ang mga higanting pader ay tinatawag pala na Paradise Island. At sa labas ng pader ay meron pang civilization na mas advanced ng dihamak at mas malakas kaysa sa bayan ni Eren. Nalaman din niya na ang mga Titans sa labas ng pader at ang Titan na kumain sa mama ni Eren ay dati ring mga tao, mga Eldians katulad ni Eren. Sila mga Eldians na wala sa loob ng Paradise Island. Kapag wala na silang silbi sa Marley, tinatransform sila into pure Titan at pinapadala sa Paradise Island to eat their fellow Eldians. Ano ang dahilan? Well, Eldians are hated by the rest of the world because long time ago, ginagamit ng mga sinaunang Eldians ang kakayahan nilang makapag-transform into Titan para mang-oppress at mamuno sa mundo. But eventually, things turned around, wala sa kanilang kapangyarihan and they became a very oppressed race. A lot of them were left in Paradise Island destined to be eaten by their fellow Eldians. Ilang libong taon na ang lumipas but the Eldians are still being hated by everyone. Nang malaman to ni Eren, pinatay nila ang lahat ng Titans sa loob at labas ng pader. They managed to kill all the Titans na nakasalubong nila, allowing Eren to explore the world safely. Pero alam ni Eren na hindi pa sila ligtas. Oo, patay na ang mga Titan, but the real enemy is the one that put them there, ang mga tao sa kabilang dulo ng dagat. Napagtanto ni Eren na ang freedom ay wala sa labas ng mga pader. Ang tanging nandito lang ay ang mga taong galit sa kanila at gusto silang mamatay. Sa mga puntong to, sobrang naguguluhan na si Eren. Dumagdag pa rito nang malaman niya na may ilang taon na lang siya para mabuhay dahil sa Curse of Ymir, kung saan ang lahat ng Eldians na may Titan power ay meron na lang lifespan
na 13 years. Pero ang tagpo na tuluyang nagpabago sa pananaw ni Eren ay nang makita niya ang glimpses of the future nang mahawakan niya ang kamay ni Historia. In these glimpses, he saw that it is pointless to make peace with the rest of the world. Alam ni Eren na kahit anong gawin nila, the world will only see them as evil and wanted them dead. At hindi rin magtatagal bago i-reunite ng Marley ang buong mundo at tatakihin ang Paradise Island. At kapag nangyari to, everyone on the island will die. His friends, their family, and everyone on the island will be wiped out. At ayaw tong mangyari ni Eren. Bilang ang nag-iisang may kapangyarihan na pigilan to, hindi hahayaan ni Eren na mapunta lang sa wala ang buhay, sakripisyo at pagkakataon na binigay sa kanya ng kanyang mga kasama. At dahil sa glimpses of future na nakita niya, he knows for a fact na hindi titigil ang Marley until every single person on Paradise is dead. Kaya desidido na si Eren. The only way to stop that hatred is to kill them first before they can kill Eren and everyone on the island. So, he starts the Rambling. A massive genocide na kayang patayin at durugin lahat ng madaanan nito. All the city and everyone outside the Paradise. Kahit na magtulong pa ang buong mundo laban kay Eren at sa Rambling, they don't stand a chance. Huli na ang lahat, Eren gave Marley a chance. Survey Corps even offered them a peace. Alam nila ang kayang gawin at panganib ng Rambling, but they still wanted to eliminate Paradise. They left Eren with no choice. It is people or their people. Ang gusto lang ni Eren ay protektahan ng mga kaibigan niya, protektahan ang Paradise Island. The world has forced Eren to become a monster. Mula sa punto na nakita ni Eren ang future, nasaksihan natin kung gaano kahirap para sa kanya na i-process ang lahat ng memories from the past and glimpses of the future ng sabay-sabay. Saksi tayo sa paghihirap ni Eren. Saksi tayo sa mga choices na pinili niya. Mula sa bata na gusto lamang mag-explore, papunta sa binatang naguguluhan na sa dapat niyang gawin, hanggang sa maging adult na gagawin ang lahat para sa mahal niya. Kaya kung ako ang tatanungin, the real villain sa kwento ay hindi si Eren, hindi ang Marley o ang mga Eldians, kundi ang ignorance at pride ng mga tao. Ignorance and pride that leads to endless cycle of hatred and revenge. Whether Eren was right or wrong ay nakadepende sa ating mga readers. Ini-invite tayo ni Isayama na mag-reflect sa mga decisions ni Eren. Isayama does not present a clear answer. Instead, he intentionally leaves Eren's decision open to interpretation. That is the beauty of Isayama's writing. Now, kayo ang tatanungin ko, tama ba o mali ang ginawa ni Eren? Ano sa tingin nyo?